Entrada 1, 2, 3, smile. Hello people, for today's video ay magbe-bake tayo ng mga tinapay. Ang written recipe ay ilalagay ko sa screen. Ang dough recipe na to ay for sliced bread na 2 loaf yung magagawa. In case na 1 loaf lang yung gusto nyo na sliced bread, hatiin nyo yung recipe. Sa lambot ng dough na to or tinapay na to, magagawa mo yung kahit anong gusto mong bread. Ensaymada, Spanish bread, pandesal, o kung ano-ano pa. Pinagsama-sama ko lang lahat ng mga ingredients except doon sa butter. I-mix muna natin to until mag-combine na siya lahat. And then saka natin ilagay yung butter na room temperature. Sa init ng panahon dito, yung room temperature na butter ko almost nag-melted na siya. Kaya naman pag summer talaga, maganda talaga pagka gagawa tayo ng mga tinapay or magbe-bake tayo kasi maganda yung alsa ng dough. Gumamit tayo dyan ng 1/3 cup ng softened butter. At nung nilagay natin yung butter, mag-count tayo ng mga 10 minutes, 8 to 10 minutes ng pag-mix or pagmamasa dyan gamit ang electric mixer. Kung by hand naman or manual naman yung gagamitin nyo, kung wala naman kayong electric mixer, masahin nyo po siya ng mga 15 minutes until magganyan na yung texture niya, elastic and smooth, hindi na siya madaling mapunit. Sa pagbe-bake ng tinapay, pinaka-importante talaga ang pagmamasa at pagpapaalsa ng tamang oras. Bali, papaalsahin natin yan or i-rest natin yan ng mga 1 hour until mag-double yung size. Nilagay ko yan sa oiled bowl para hindi siya madikit and then kinabiran natin yan ng cling film para hindi mag-dry ang kanyang top. Doon naman sa nagtataka kung bakit matigas yung kanilang dough or hindi maalsa, matigas yung kanilang tinapay, hindi maalsa, ang possibility niyan ay patay na yung yeast or ano na siya, kupas na yung yeast, luma na yung yeast nyo. Dito, gumagamit ako lagi ng instant yeast. Pagka instant yeast yung gagamitin natin, ay pwede na yan ihalo diretso na, hindi na kailangan ipa-bloom. Pag sigurado ka na okay pa yung yeast mo, hindi pa kupas. And after 1 hour ng pagpapaalsa, nakita nyo naman kanina yung dough natin, halos umabaw na dun sa bowl. At dahil sa dalawang kind ng tinapay yung ating i-bake for today, sa dough na ito ay hatiin natin yung dough. Yung kalahati ay para to sa 1 loaf bread. Ang tawag nila dito nito ay toast bread. Sa atin naman loaf bread or sliced bread. So, flinatin ko lang yan and then finold ko lang yun ng twice and then iro-roll muna natin yan. Gamitin muna natin yung rolling pin para maano siya, para makompress. Ganyan yung way para maging maganda yung texture ng ating sliced bread. And then para walang butas-butas talaga, make sure na pag magro-roll tayo, kailangan talagang masikip or maano talaga siya. Parang intact ba sa loob? Parang wala siyang air. Parang walang butas. Pwede nyo itong gawing burger buns. Sa ngayon, 2 na yung ating multi-purpose dough. Meron tayong multi-purpose dough na lagi natin ginagamit sa pandesal and ito din. Pwede din itong maging pandesal, Spanish bread, ensaymada. Or pwede din to sa cinnamon roll. After na roll at okay na yung ating dough, ilagay natin yan sa baking loaf pan. Naglagay ako ng butter dyan para hindi madikit yung ating tinapay mamaya at hindi tayo mahirapan magtanggal. Kabiran natin yan ng cling cloth or cling film para hindi mag-dry yung top. Then, pasahin natin uli yun ng 1 hour. Sa akin dito, 30 minutes na lang dahil sobrang alsa na yun kanina bago natin minuldi and sobrang init dito. Pagka medyo katamtaman lang yung temperature nyo, pwede nyong i-1 hour yung pagpapaalsa. Huwag kayong magmamadali. Pag nakita nyo na hindi pa siya talaga masyadong okay, hindi pa siya masyadong nakaalsa yung tinapay, magdagdag pa kayo ng oras. Ito naman ginawa ko dito sa bowl, streusel yan para sa ating cheese bread. I-mix nyo lang yun lahat ng mga ingredients na nilagay ko sa screen. Then yung kalahating dough na natira ay i-divide natin yan. Depende sa gusto nyong laki. Kung ibibenta nyo naman, syempre ay titimbangin natin. Pero dahil sa pangkain lang, syempre tansya-tansya lang tayo. Kita nyo sa dough natin, dito pa lang nakikita na natin yung texture ng dough na maganda talaga yung outcome pagka na-bake na. Sa bakery dyan sa Pinas, pagka sasabihin natin cheese bread, ay yung kaya tinatawag na cheese bread ay dahil yan doon sa streusel merong cheese. Pero walang loob yan, walang cheese yan sa loob. Pero dahil syempre merong cheese yung mga amo dito, ay lagyan natin ng cheese sa loob. Pwede naman quick melt or pwede naman kanyan sliced cheese yung gamit natin na cheddar. Pero pwede naman talaga wala. Like doon sa ating bakery na nakasanayan na wala talagang cheese sa loob. So yung ginawa ko dyan ay dididip ko lang yan sa water or pwede din fresh milk or evaporated milk para mag-coat lang talaga siya ng maayos dyan sa ating streusel na ginawa. So ganyan lang kadali yung ating cheese bread. Nag-flatten lang tayo ng konti.
Tapos, ilagay natin yung cheese. Pero yung cheese talaga dyan, optional yan. Parang ikaw. Kaninang umaga, hindi ako nagpabili ng sliced bread. So, sakto bukas, wala kaming sliced bread dito. Meron na tayong pangkape natin bukas. Itong cheese bread at yung sliced bread. Yung amo kong babae dito kasi, mahilig talaga siya sa breakfast na it's either black coffee lang. Kung may partner man yan, isang sliced bread lang yan. Tapos, lagyan niya lang yan ng jam and butter. Para namang nagtanong kayo, no? Pero wala lang, share. Pinaalsa ko muna yan ng mga 40 minutes. Hindi ko pinaabot yan ng 1 hour dahil sobrang init na dito at nakaalsa na yan ng maigi kanina bago natin minoldi. Yung ating oven ay nakapreheat na yan ng 10 minutes bago natin nilagay dyan at ibibake natin yan ng 325 Fahrenheit ng 30 to 40 minutes yung loaf bread. Tapos yung cheese bread naman mga 25 minutes to 30 minutes lang. Syempre may magtanong na naman dyan, Mi, baba lang po ba yung apoy or up and down ba? Pagka ganyan, tinapay, baba lang po talaga yung apoy. Baba lang. Baba, mga mi, baba. Para pantay at hindi hilaw sa ilalim, kailangan yung ating wire rack ay nasa gitna. Nanginginig ba yung kamay ko dyan dahil sobrang init pa niyan? Tingnan nyo, napakasarap, napaka-appetizing talaga tingnan at napakalambot talaga ng ating dough at malinamnam. Yan din yung dinner namin ni Belle, tapos meron pa tayong pangkape. Yung ating loaf bread naman ay papalamigin muna natin yan bago natin isa-slice para hindi siya maduro. Itong loaf bread na to maglalas lang to ng 3 days dito sa amin. Nag-try na kasi ako, magmo-mold siya after 3 days. Magbablock na siya kasi nga wala tayong preservative at sobrang init dito. O alam nyo na, yung galing sa supermarket, galing sa bakery na mga tinapay, syempre maglalast yan ng mga more than a week na hindi nakalagay sa refrigerator. Kasi nga, syempre may preservative, kaya homemade is the best. Pero maglalast naman yan until maubos pagka ilagay natin yan sa refrigerator. Kung gusto nyo naman i-freezer yan, isa-slice nyo muna and ilagay nyo sa ziplock and then saka nyo i-freezer. Ang texture ng loaf bread na to, it's like brioche bread. Kaya naman pwede ito sa burger buns or dinner rolls. Sa mga hindi pa talaga gamay yung paggawa ng tinapay, pag-bake ng tinapay dahil meron pa rin akong nababasa na matigas yung kanilang dough, matigas yung kanilang tinapay, hindi umansa. Dumaan din ako sa ganyan. Trial and error talaga. So keep on going and keep on trying. And that's it. Thank you so much for watching.